Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So yung last post natin guys, napag-usapan natin no, na dapat yung trabaho mo is napapabilang dun sa mga in-demand jobs na hinahanap ni Canada no, para mas madali kang makapag-transition sa pagiging isang permanent resident dito sa Canada no. Pero what if in-demand nga yung skill set mo or yung trabaho mo pero wala ka naman dito sa Canada no? Nasa ibang bansa ka or nasa Philippines ka, magkakaroon ka pa rin ba ng opportunity na makapunta dito sa Canada and maging permanent resident? So, yan ang pag-uusapan natin for today. Pero bago yan, intro muna tayo guys. Bago tayo mag-start guys, gusto ko lang i-shoutout yung isang nag-comment dun sa ating last na video, no? Si Sherry Lacasandile. So, shoutout sa'yo pati sa family mo, no? And thank you sa pag-comment doon sa ating video. And also kasi, after niya mag-comment, guys, minessage niya pa ako sa Facebook page natin, no? And doon kami mas nakapagkwentuhan at mas nalaman ko yung kanilang scenario as of the moment, no? So, doon ako nagka-idea para dito sa topic natin for today. Nakwento nga niya sa akin na siya ngayon is nag-aaral para maging isang caregiver, no? Tapos yung husband naman niya guys is nagtatrabaho as a heavy duty mechanic, no? So kung titingnan natin guys, magaganda yung kanilang skill set, no? Yung work nila, no? Kasi nga as per doon sa ating last na napag-usapan, 'di ba? Kailangan yung skill set mo or yung work mo is nandoon sa mga in-demand jobs na kailangan ni Canada para hindi ka mahirapan na mag-transition sa pagiging isang permanent resident dito sa Canada. Nag-real talk nga rin ako sa kanila na sabi ko kasi nung nalaman ko na nag-aaral siya guys, akala ko nandito siya sa Canada, no? Hindi pala guys kasi nasa Philippines pa siya, no? So, sinabi ko nga sa kanya na hindi sa dinidiscourage ko siya, no, o sila, pero real talk lang naman, 'di ba? Na though meron kayong magagandang skill set, no, ang iisipin nyo ngayon is paano kayo makakapasok or paano kayo makaka-penetrate dito sa Canada kasi hindi na ganoon kadali, no. Although hindi impossible, guys. I will share with you guys yung personal experience ko about it, no. Kasi kinda the same scenario din kami before, no, na pareho kaming mag-asawa, maganda yung aming skill set, pero wala kami sa Canada, no. And ang gusto ko nga sana nun guys is bago ako makarating dito sa Canada, meron na akong trabaho kasi feel ko talaga na mahirap, no. Mahirap na pupunta ka sa isang foreign country, especially may mga kasama ka mga anak, no. Kasi kung kaming dalawa lang na mag-asawa, medyo okay pa, 'di ba? Pero kasi natatakot ako hindi para sa sarili ko, no. Natatakot ako para sa mga anak ko, right? Kasi nung pumunta kami dito, yung bunso ko guys wala pang 2 years old, 'di ba? So talagang hindi pwedeng wala akong means para masustentuhan sila. Yun yung parang fear ko noon. Anyway, so bago pa kami mag-lodge, kasi nung unang-una kaming nag-lodge is for express entry agad eh, which is a failure nga, 'di ba? So kung gusto niyo mapanood 'yan, meron yang kwento yung failure namin nung nag-submit kami ng express entry. Anyway, so during that time, talagang ang sabi ko, gusto kong makapasok sa Canada na meron ng trabaho agad, 'di ba? Para din security para sa buong family ko. Okay? So nag-submit ako ng resume ko guys sa lahat ng job search engine, no? Jobbank, Indeed, Monster, LinkedIn, lahat yan guys. Gumawa ako ng profile ko at nag-submit ako araw-araw ng mga resume. At may mga tumawag naman guys, siguro mga nasa 50 plus din, no? And lahat yon fail, no? Kasi guys, kapag nalaman nila na wala ako sa Canada, doon na nag-iiba yung timpla, no? Kasi merong isang headhunter na nagsabi sa akin na gusto talaga nila is nasa Canada na kasi ayaw na nila yung hassle na mag-aayos pa ng visa para sa'yo, no? Kasi guys,
take note, ang close work permit or LAMIA, yung company mo talaga ang mag-aayos niyan eh. Wala kang gagastusin, no? Sila talaga ang magpo-provide niyan. And syempre, sa business or sa isang owner ng company, ayaw na nila yung mga hassle na ganun. And although in demand yung aming mga skill set, no, hindi naman yan scarcity dito sa Canada. Meaning, maraming available na pwedeng mag-fill in doon sa mga trabaho na yan. Kaya din, hindi sila nagbabalak na kumuha outside Canada, no. Maliban na lang talaga na kapag talagang yung skill set mo is talagang kakaiba, no. Halimbawa, mga siguro scientist, yung mga ganyan. Yung kahit sa loob ng Canada mismo, wala silang mahanap. Yun. Siguro magkakaroon ka ng opportunity, 'di ba? Pero yun nga, sa akin na nagtatrabaho sa information technology at yung wife ko naman is related sa sustainability na kailangan din ng Canada or kahit na saang country. Hindi kami nakakuha ng any job, no, nung nandun pa kami sa Philippines. Yan. So talagang ang isip ko noon, guys, is okay, maraming tumatawag sa akin kahit nasa Philippines ako, meaning maraming nagkaka-interest doon sa resume ko kasi maraming available job sa Canada for that specific na skill set. Okay? Ang problema ko lang is wala ako sa Canada. Kaya kami, guys, nag-student visa. Right? So, nung nakapasok kami ng Canada dahil sa pagiging student visa, nag-open yun ng mga opportunities sa amin, no? Lalo na sa akin, guys, kasi nakakuha ko ng SOWP o yung Spousal Open Work Permit, no? Na pwede kong magtrabaho kahit na saang company. So, nung nandito na ako, marami pa ring tumawag, 'di ba? And ngayon, meron na akong chance na talagang makaland ng trabaho kasi nandito na ako sa Canada at meron na akong visa. Ayan. So kung titignan natin, no, ang magiging issue mo lang talaga or ang magiging problem mo lang kung pasok yung skill set mo doon sa mga in-demand na hinahanap ni Canada ngayon, ang next question mo na lang is, paano ka makakapunta dito sa Canada? Okay? Again, hindi ko po ini-encourage, no, na gayahin nyo yung naging pathway namin na student visa. Kasi ngayon, guys, ang dami na ring changes sa student visa. Right? So, kailangan yung makakuha ng ways or pathways na makapunta dito sa Canada. And recently lang, guys, parang kahapon, so meron ako nakita sa Facebook na kumukuha ng mga employee, no, sa construction business. Yan. Pero take note, guys, no, mag-ingat kayo kasi ang dami pong scammer ngayon, right? So kung kayo papasok kayo sa agency, make sure na legitimate yung agency na papasukan nyo, right? And marami namang means para i-check yan, guys, no. Huwag kayong magmamadali, huwag kayong magpadalos-dalos, no. Kasi meron naman talaga mga legitimate na agency, guys, na handang tumulong talaga sa inyo. Lalo na, guys, kapag yung skill set nyo is in demand. Meaning, meron talagang naghihintay na employer sa inyo kasi kulang na yung supply dito sa Canada. Right? Kailangan nyo lang mas maging maingat, no? So, ayoko nang i-discuss yan kasi medyo technical yan at saka hindi ako expert dyan, no? So, siguro, meron tayong mga governing something sa Philippines na pwede nyong i-check kung talagang legitimate ba yung agency at talagang nakakapagpaalis ba ng mga tao. At saka, research din kayo sa Facebook, no? So, kapag meron kayong nakitang agency, no, pwede kayong sumali sa group, no? And then, baka kasi na meron nang naka-encounter nung agency na nakuha nyo and somehow, magkakaroon kayo ng confidence, di ba? Na pumasok at humingi ng assistance, no, para kayo ay makapunta dito sa Canada. Isa pa nyong iisipin is dapat lagi kayong updated, no. Hindi po pare-pareho ang in-demand per province. Tandaan po natin yan, no, 10 provinces po ang meron dito sa Canada at hindi sila pare-pareho lahat. Okay? So, you need to decide saang province ka pupunta and research about it, no. Ano yung mga in-demand jobs at i-connect mo yung sa skill set na meron ka para pagdating mo dito, doon sa napili mong province, sure ka na malaki yung opportunity and the chances mo
para makapasok ka sa mga provincial nominee program ng province na pinasok mo, right? Huwag kayong mahiyang magtanong, no? Maraming groups, no, na talagang nagtutulungan, at saka manood kayo ng mga vlogs, 'di ba? Ako guys, nung nasa Philippines din ako, diyan din ako nag-start, no. So talagang naghanap ako ng mga nag-vlog, tapos sumali ko sa mga groups, no? Tapos nagtanong din ako sa mga experts, 'di ba? Huwag kayong mahiyang magtanong, guys. Lalong-lalo na yung sa mga ganitong bagay na talagang magbabago ng buhay nyo, right? At saka papasok kayo, guys, sa isang foreign na country na talagang sometimes or most of the time wala kang kakilala, no? Kaya dapat maging maingat ka. Okay? So para sa akin, yun yung experience ko, no? So kahit na meron akong in-demand na skills sa Canada, it doesn't mean na madali na, no? Magiging madali lang or medyo close to finish line pag nasa loob ka na ng Canada at yung napili mong province is talagang nag-o-offer ng provincial nominee program doon sa skill set na meron ka. Yan is malaki na talaga yung chance mo para ma-nominate ka sa provincial nominee program at magkaroon ng extra 600 CRS points na gagamitin mo sa express entry mo at para maging permanent resident ka dito sa Canada. Yan. And lagi nyo tandaan, guys, yung mga program na yan, yung mga pilot program na yan, nagbabago yan, guys. Kaya dapat lagi kayong aware, lagi kayong updated. Okay? Makinig lang kayo sa mga vlogs ko, di ba? At saka yung sa iba. Alright? So yun, guys, again, shout out sa family ni Sherry Lacasandile. Thank you, no? Sabi ko nga sa'yo, no, claim it. Baka sa susunod na magko-comment ka sa ating mga vlog, nandito ka na rin sa Canada. Okay? So mag-ingat kayo palagi and God bless. Alright? So again, thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys!